Betty, here. Here's yours. Here's yours. Now, after changing the pin lights and repainting, this room is very bare. I'm pregnant. And now, I am 12 weeks and 3 days pregnant. Nasusuka talaga ako. Good afternoon. Today is 12:50 p.m. and it's currently August 3. Siguro meron ng 1 month. Simula nung huli kong hinawakan yung camera ko. Simula nung huli kong mag-vlog because I'm pregnant. So currently, August 3, I am 12 weeks and 3 days pregnant. Actually, nalaman ko na buntis ako. Parang 6 weeks going 7th week na. Nalaman namin na buntis ako. Nandun pa kami sa US. If some of you guys are watching my TikTok mini vlogs, ang tagal kong hindi nag-vlog. Actually, pati upload, hindi rin ako siya nakapag-upload sa TikTok. Kasi during the latter part ng first trimester ko, grabe yung pregnancy symptoms na na-experience ko. Like, yung nasusuka, morning sickness na hindi lang naman morning, parang whole day sickness siya. Tapos, fatigue, headache, tapos yung parang bloated, na constipated, na busog, na gutom, na sabay-sabay, hindi ko ma-explain. More than 1 month na rin since nakabalik kami from the US. Parang pinalilihian ko yung US at saka yung trip na yun. Like, every time na makakaalala ko ng anything related to that trip, like yung trip namin, yung damit ko, like for example, naglalaba kami doon. So yung mga inuwi namin na damit na amoy doon, nasusuka talaga ako. Yung mga makeup products na binili ko, hindi ko siya masyadong ginalaw pag uwi. Parang tinago ko lang kasi pag titignan ko, ewan ko, nasusuka ako. Tapos, anything na binili ko doon, nung trip na yon, like yung sapatos na binili ko, pag titignan ko yun, nasusuka talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. So, nalaman namin ni JM na buntis ako. That was June 20 something yan. Hindi ko maalala yung specific day. Wait, June 23 namin nalaman. That was Sunday sa US. Kasi, nung papunta kami sa Arizona, kasi unang stop namin nun is Arizona, tapos Utah. Tapos umuwi na kami. So, yung first part ng trip, okay pa ako. Wala pa ako na-feel masyado. Naka-feel ako ng something na hindi okay nung latter part na, like yung second half na nung trip. Like, nagma-migraine ako, tapos parang, ang bilis ko mahilo. Hindi mo na ako ganun mabilis mahilo sa mga road trip. Tapos, nasusuka ako. Pero, hindi ko pa agad inisip na naglilihi na ako kasi yung pinsan ko at saka yung kapatid ko, nahilo din sila dun sa trip. Tapos, yung pinsan ko, nagsuka siya. Akala ko parang car sickness lang. But then, nung nakauwi na kami, nasa California na kami, like, wala na kami sa sasakyan, nakasettle down na kami, nakahiga na ako. Ilang oras na ako nakahiga. Pero nasusuka pa rin ako, tsaka parang nahihilo pa din ako. So, binilan na ako ng PT ni tita. Same night nung pag-uwi namin nung trip na yun, Sunday, nag-test ako, and it turned out positive. And now, I am 12 weeks and 3 days pregnant. July 2, uwi kami. July 5, nagpa-check up ako. July 8 was our first ultrasound. So, during our first ultrasound, ang liit lang ni baby. Ito lang siya. Unfortunately, nung first ultrasound ko last July 8, may nakita si doktora na yung OB ko na SCH or subchorionic hemorrhage. I'm not sure if tama yung pagka-pronounce ko. Pero just means na parang merong slight na parang bleeding sa loob. Ang ginawa ni doktora is pinainom niya ako ng pampakapit, which for me was Utrogestan. So, iniinom ko siya actually up to hanggang ngayon. Inaubos sa akin ni Doc is a month na Utrogestan. So, yung first, ito yung nakita na parang hemorrhage sa akin. And ayun si baby and yung heartbeat ni baby. Ano ba ang gusto mo? Oh, you say hi. Hi. Oh, you say hi. Hi, my name is Car. Say hi. It's here to my vlog. Oh, there. Okay, go na. So, second na ultrasound namin was July 22 and thank you Lord, wala na yung SCH. But pinatuloy sa akin ni doktora yung pampakapit for a month. Para lang sure. Second na ultrasound namin, nakakita na kami ng movement ni baby. Picture, hindi siya masyadong makita. Ayan lang siya. Pero mag-insert ako ng video sa vlog. Super cute niya. Sumisipa siya. Tapos parang nag-stretch siya ng slight. So, ayun. Laki na niya. Like, ang bilis pala lumaki ng baby no sa loob. Kanina, galing kaming hospital kasi we had our second OB check-up
kay doktora and nag-blood test niya ako and all, urinalysis and all. So far, all tests came out good except for my urinalysis. Sabi kasi ni doktora, kapag pala buntis ka, prone ka sa UTI. I mean kasi, hindi naman painful pag nag-CCR ako. Wala man akong nafe-feel na symptoms ng UTI. Pero sa urinalysis ko, meron siyang nakita na signs ng UTI. So, pinag-take niya ako ng medicine for UTI. So, I'm gonna take it for 2 weeks. I-repeat namin yung urinalysis after a week just to check yung progress niya. So far, that's just my pregnancy update. I wanted to share it with you guys din as well kasi wala, parang gusto ko rin siyang i-diary, gusto ko rin siyang i-document for me, just in case gusto ko siyang balikan. Also wanna share it with you guys kasi ang tagal kong walang beauty uploads. It's because nasusuka din ako sa makeup. Parang gusto ko yung makeup before. Pero especially nung latter part ng first trimester ko. So tinitingnan ko yung makeup ko. Nasusuka talaga ako. Actually, may mga PR kits ako dito na naipon. Simula pa nung galing ako ng US hanggang sa ngayon, hindi ko pa siya napifilm kasi pag titignan ko sila, nasusuka talaga ako. At the same time, guys, medyo conscious kasi ako when it comes to the products I use. Lalo na I'm pregnant and nagde-develop or early stages ng pregnancy ko. If some of you guys have researched about it, may mga certain ingredients kasi, not just with makeup products, even with shampoo, lotion, body care, basta anything, body care, skin care, hair care even, tsaka yan, cosmetics and skincare, may mga certain ingredients na may negative effects sa baby. So, meron ako actually app sa phone ko, which is called Little Bean. And this is how it looks like. So, pwede kang mag-capture. Like, for example, yung makeup na sa'yo naman. So, pwede mong picturean yung ingredient. I-capture mo siya using this app. Tapos, mapakita sa'yo ng app kung meron siyang low risk or high risk or medium risk na certain ingredient dun sa makeup na yun na pwede maka-effect sa baby mo. Tapos, pwede mong makita kung anong explanation or anong research about it. For shampoo, nagpalit ako ng organic shampoo. For lotion, hindi ko na ginagamit yung mga dati kong lotion na ginagamit. But I'm using yung Aveeno na lotion na for sensitive skin. Ito yung ginagamit ko ngayon, guys. This is from the brand Mostela. So, sa mga may babies dyan, familiar kayo sa brand na to. So, this is actually for stretch marks. And wala pa naman ako so far nafe-feel sa katawan ko na dry. Pero kasi gusto kong i-avoid yung stretch marks. So naglalagay ako sa tummy. Pero actually hindi rin ako sobrang consistent kasi minsan nakakalimutan ko. Pero pag naalala ko, nag-a-apply ako niyan. Tapos nag-change din ako ng toothpaste mas mild na toothpaste. So, yung toothpaste naman that I got is from Mama's Choice. Ito siya, yung toothpaste na yan. Tapos, alam niyo, naghahanap ako ng pregnancy journal. Wala akong makita. Pero kasi gusto kong i-keep track yung mga nafe-feel ko. Gusto kong i-note, ganyan. So, bumili ako ng parang notebook na ganito. Tapos, dun ko siya nilalagay lahat. Yung mga yan, yung mga pictures or yung mga, anong tawag dito, mga ultrasound results at saka mga receipts na related sa pagbubuntis ko. So, yung mga reseta, yung mga receipts ng ultrasound, and tawag dito, consultations and all, dito ko nilalagay. So, yun lang naman. Yun lang naman yung update from me for a month. Yun nga. I feel like I really have to update some of you guys kasi hindi man sa inyo nag-upload ng beauty videos ko. So, at least I have an explanation kung bakit wala akong upload na beauty these days. So, this is me. Wala pa masyado. Yan, ang baby bump. Wala pa masyado. Good afternoon. Today is, I think, if not 1, mag to 2 months na after nung intro ko, or yung first part ng vlog. It's actually September 7 already. It's 3:23 p.m. Hindi ko sure or kung naririnig sa video, pero ang lakas ng echo nung room namin ngayon ni JM kasi empty siya. In-empty namin siya. So, basa pa yung hair ko, kakaligo ko lang kasi nag-slight na parang linis ako dito sa room. This room is very bare. Itong bedroom, pinirepaint na namin siya kasi nga, ayusin na namin siya. Started with changing the lights. Ganyan na siya, ganyan yung tsura niya. Before talagang isang bilog lang dun. Now, after changing the pin lights and repainting the walls, next is the curtain.
And gusto ko kasi sa curtain is yung S-fold kasi yun yung naka-install sa baba namin. But this time, dun sa baba kasi namin, pina-install ko yun. Kasi way back 2022 when we got the house, wala pa talaga at all. Actually sa IKEA meron, pero laging out of stock. Noong time na yun, wala akong makitang suppliers para makapag-DIY ako ng S-fold curtains. But now, may nakita ko, dami ko na nakikita online, S-fold talagang wall-to-wall siya. So, yun yung gagawin ko. May measure ko from here to there. And of course, pati yung height niya. Kasi with S-fold, it's gonna be floor to ceiling. So, may measure ko yung floor to ceiling. Wait lang. So, let's do that. Okay lang na ganito. Basta may measure ko lang from wall to wall. Kita pa ba ako? Oh, yeah. She smiled like she used to smile. There. So, I'll get both. I should get both CM and so, susulat ko na lang siya sa notes. One hand lang. So, okay. Ang hirap mag-isa. Hirap mag-measure pag mag-isa. Okay. So, makatatama na sa hindi maayos yung gawa sa bahay. I need 104, 26. Okay. Wall. So, it's just from there to here. From here. I'll update you guys pag nabili ko yung S-fold curtain yung pagdating ng bed. And then next namin target is actually yung cabinets na. And for the cabinets, naghahanap talaga ako ng matinong supplier, guys. Hirap talaga makahanap ng matinong supplier. Anyway, guys, aside from house updates, I wanted to update na rin with regards to my pregnancy. Today is September 7, Saturday. So, I'm currently 17 weeks, 3 days. Parang itong stage na to ng pregnancy ko, I'm over my first trimester na. So, everything is lighter. Wala na akong nausea feeling, hindi na ako nagkaka-headache, migraines masyado. I feel like yung dati kong strength and energy mas bumabalik na. Kasi nung first trimester, parang gusto ko lang matulog, gusto kong nakahiga. Every month din kami nagpupunta kay Doc sa OB namin sa Medical City here sa Clarks. Everything's okay. So, mas okay na actually yung feeling ko ngayon entering second trimester on my 17th week. Pinagdaanan kong atopic dermatitis. Before ako mabuntis, guys, wala talaga akong any skin condition. As in, wala akong skin asthma. Never ako naging very sensitive. Yung nagkakati-kati sa skin. Never. But during my first trimester, parang around 10 weeks yata. Grabe, parang almost 1 month akong pinarusahan yung atopic dermatitis ko. Nagkaroon ako ng mga itchy rashes sa likod ng ears ko nag-start hanggang sa kumalat siya sa dito ko, sa leeg ko, sa face ko. Grabe yung sa face ko talaga. Parang umabot sa point na parang maga yung face ko sa sobrang daming rashes, sa sobrang kate niya. To the point na nagpa-blood test na ako, nagpunta na ako sa derma para makita talaga and matest kung saan nanggagaling yung pag-flare-ups nung itchiness na yun. And yun nga, sabi nila, it comes with pregnancy. It comes with the shoot of hormone sa katawan ng babae. They actually gave me derma. Nag-reseta sila sa akin ng parang topical cortisone. Ano yung tawag? Basta it's a cream na may steroids. But then guys, hindi ko siya ginamit. Although, actually sabi naman ng doctors, it's safe for pregnancy. Pero kasi too much steroids for pregnant person can cause harm to the baby. But, of course, with doctor's guidance, with your derma's guidance, sasabihin naman nila sa inyo kung ano yung tamang paggamit. Kasi yung sinabi sa akin ng derma ko, yung steroids na yon is hindi mo pwedeng gamitin for more than a week. Tapos pag ilalagay mo siya on your skin, dapat super nipis lang. So in my case, kaya ko pa namang tiisin. And actually may nahanap akong tawag dito, nahanap akong way talaga to relieve yung itchiness. Kaya hindi ko na talaga kailangan magpahid ng steroid. Kasi I'm very sensitive when it comes to the baby. As in, very conscious ako. Even with, again, nasabi ko dun sa first part ng video ko, even with makeup, skincare, everything na pinapakid ko and iniinom ko, very conscious ako. May affect sa baby. Parang hindi na lang ako mag-isip, hindi na lang ako gumamit ng steroids na yun. But of course, again, you can use it naman talaga. Ano lang ako. That's just me. That's just my way. So, hindi ko siya ginamit, but
may na-discover ako, nag-research din kasi ako about atopic dermatitis, and nabasa ko na virgin coconut oil can help. So, bumili lang ako sa Watsons, like yung house brand, Philippine local brand lang siya. Tapos pinapahid ko lang siya 3 times a day, like morning after ko mag-shower, lunch, tapos bago ko mag-sleep, again after ko mag-shower. It really helped relieve yung pagiging makate niya. Like, pag pinapahid ko talaga yung oil, nawawala yung kate. And nag-subside yun. So, yun yung nakahelp talaga sa akin. Grabe lang yung nagdaan ko ng first trimester. Like, before, pag sinasabi nilang hirap magbuntis, hindi ko siya naiisip. Wala lang, pasok labas lang sa tenga. Pero now na naranasan ko siya, ang hirap pala talaga magbuntis. And I'm just on the early stages. What more kapag talagang ilalabas ko na yung baby. Yun yung pinakamahirap sa akin. But I'm not scared. I'm not worrying at all. I know naman na God will guide me throughout this pregnancy journey. So yun. Yun lang gusto kong i-share kasi I just want to like have this journal, pregnancy journal, na pwede kong balik-balikan in time gusto kong balikan. Nagugutom ako. Order ako ng snack from Grab. Yung buntis ako, isa sa mga cravings ko lagi is porterhouse. So, lagi akong may naka-ready na, parang everyday, kumakain ako ng isang porterhouse. So, later ko na yan lulutuin, mga dinner, mga ganyan. Pero nagugutom ako, so I'm gonna order food from Grab. Nagugutom ako, pero hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Tsaka pala napansin ko ngayong second trimester ko, nawala na yung selan ko sa food. Dati kasi may, like for example, dati, pag nagluluto ako ng sinigang or any soup, kaya ko yun ng 2 straight days or 3 straight days, ganyan. Pero nung first trimester ko, parang pag nakain ko na ng isang beses, ayoko na siyang ulitin. Pero nawala na siya ngayon. Parang ngayon, back to normal na ako. Every 2 hours or every 3 hours, parang naghahanap ako ng kakainin. Actually, naka-ready ako ng mga snack dito. Pag nag-grocery kami, nagre-ready ako ng snack. Pero kasi minsan may certain specific ako hinahanap. Potato corner, carbonara from Moon Cafe. Ordered. Hintayin ko na lang yan. So while waiting, I'm gonna unbox products na na-order ko online. Yung mga pinag-order ko online. Actually, yung mga pinag-order ko online ngayon, aside from makeup products, mga puro pang organization, since nag-aayos nga kami dito sa bahay, or products, mga food, or mga diaper, nila Petty, nung 3 fur babies ko. Have not watched my previous videos. I have 3 dogs, si Petty, si Scar, and si Simba. Unahin natin to. This is from Temu. Nag-try ako mag-order sa Temu kasi naku-curious ako. Aside from naku-curious ako, pagka-install ko kasi nung app, ang dami nilang discounts. Tsaka meron silang free, parang pag first order mo, meron kang free na ma-order. So, itong na-order ko na to, as in, parang 100 pesos lang yata yung binayaran ko dito. Parang shipping lang yata. Wait lang, ang kate na likod ko. So, first item I ordered, tinry ko lang to. So, in-order ko lang actually yung pasok dun sa voucher na nakuha ko na may free. So, first is basahan. Like, maliliit na basahan. For kitchen to, guys. Tsaka, the whole house in general, panglinis, ganyan. Ang dami niya. Ang mura niya lang, it's microfiber. Medyo manipis lang medyo manipis lang siya. Pero, okay lang. Sobrang mura na lang eh. 8, 9. Uy, ang dami. 10 pieces. Tsaka, gray lang siya. So, bagay siya sa aesthetic nung kitchen. And then I got this very interesting parang magnet board sa fridge or nilalagay sa ref. Yun yung ref ko. Ang problem ko lang dyan sa ref ko is walang magnet yung harap. Ang nasa gilid lang yung magnet. So, hindi ko alam kung paano ko ba to ilalagay. Kasi alam niyo yung mga magnet board na nilalagay sa ref or sa fridge para sa mga to-do list or pag kunyari may nauubos na stock sa fridge nyo, yun nilalagay para pag nag-grocery kayo, hindi nyo nakakalimutan kung ano yung bibili nyo, ganyan. So, binili ko siya kasi nga kasama siya doon sa mga free items. Ito yung binili ko, guys. Sobrang clear na lang. Again, yung gilid ng fridge ko yung namamagnetan. So, dito ko siya muna ilalagay. To buy milk. Kasi milk, lagi akong bibili ng milk kasi nga everyday ako nagme-milk. Milk steak. Yan. Hindi na nakikita kasi ng white. Pero ayan, kita naman kahit konti, kahit papano. Mas maganda sana kung pwede ko siya dito ilagay. Kaso nga, hindi nga magnetized tong harap ng fridge ko. So, kailangan ko mag-effort para magsulat. But, anyway, okay na rin. So, yun lang naman yung binili ko from Temu, actually. Dalawa lang talaga. Tinry ko lang talaga siya kasi I've been seeing Temu all over. So, tinry ko lang. So, minsan nagsascan-scan ako. So, parang may mga interesting things na
very functional. Okay, let's now move on sa mga products na binibili ko for my fur babies. Number 1 is this one. This is from K9 Science, guys. Nakita ko to, nag-ads lang sa IG ko. Pero I've been seeing this na rin sa TikTok. Kasi, ang problem ko with my dogs, specifically with Petty, para siyang, hindi naman siya ganun dati. Pero, parang nagkakaroon siya nag-excessive barking siya kapag umuulan, or basta may specific noise or maingay na nababother siya. Tapos, paminsan, or actually, may mga times, nakakaano siya, napupuyat na kami. Kasi kumakahol siya in the middle of the night, like minsan kahit wala naman, parang feeling niya may tao. Kasi nakatingin siya sa door ng bedroom namin, tapos kinakahulan niya yung door. So parang, feeling niya siguro may tao. Nung nakita ko to, naisip ko i-try. Actually, yung current na ginagamit ko, wala na kasi, pero yung current na ginagamit ko na calming treats or calming bites kay Petty is from Dr. Shiba. Ito na lang papakita ko kasi I have this one. This is Happy Tummy. Meron din ako nung Immune. Nandun siya. Pinapainom ko din sa kanila. Pero, yung dati kong gamit is yung calming, kalimutan kong tawag. Basta yung calming version nito. So this one naman is a different one. Kung si Dr. Shiba is functional treats, ito naman is food topper. So, ihahalo mo siya sa dog food or sa kung ano yung pinapakain mo sa dog mo. Try natin. I'll update you guys. If may mga fur babies din kayo and you're interested, I'll update you kung okay siya. Actually, gagawa ko ng food for them today. That's why in-unbox ko na sila. And then, final package for the dogs is this one. Naman, it's my support na wet food for them. This is from Paleo Pet. I actually discovered this through a grooming salon dito sa Angeles City. If familiar kayo sa Blanc. I believe Blanc and Moon Cafe, same yung owner nila. So, si Blanc, grooming salon siya. Tapos, one time, first time kong nagpa-groom doon, binigyan niya ako ng freebie nito, yung treats ng Paleo Pet. And the owner shared a lot of good stuff about this brand. Sabi niya, all natural nga daw din. This one is yung pork, it's made with 100% pork, lean pork meat, pork liver, pork heart, and natural fat. For the pork, ganun. For the chicken, ganun din. And same sa beef nila. For this pack kasi you get 12 pieces yata. Tapos halo-halo siya, assorted. And then you get one free treat. So ito yung treat na na-try ko, yung binigay sa akin ng owner ng Blanc before as freebie. So, dito ko na-discover yung Paleo Pet. And then, nung bibili ako ng treat nila, na-discover ko nga na meron pala silang mga gantong wet food. So, ito na yung ginagamit ko. In case na wala akong time to prep their food, ito na yung ginagamit ko. So, I got 2 packs of this one, yung wet food nila. Matagal ko na tong stock, guys, kasi minsan ko lang naman to ginagamit kapag talagang wala akong lutong protein for them. So, yan. And then, another thing that I got, yung third box, ito yung treats naman. These are all treats. This one, specifically yung binili ko, is yung beef liver. Parang ilang pieces ba ito? 6 lang pala. 6 pieces nito. And ito, matagal na ito naglalast kasi hindi ko naman sila ini-spoil sa treats. Just when, pag makulit sila or pag may bisita, ganyan, dun ko lang sila pinapakain. Actually, aside sa binili ko, meron pa akong stock dito. So, choice of protein today is beef. So, itong tatlong to is one for them since wala akong ibang ihahalong meat and veggie today. Kasi usually, nahaluan ko sila ng minsan parang minced ground pork na may kalabasa or sayote. Minsan patatas, pero sobrang minsan lang yung patatas kasi hindi super okay yung patatas sa dogs. Hintay ko lang yan for 15 seconds. And then, for dog food pala, guys, or kibble, actually, meron akong isang inaay na brand. It's Bear Pets. Pero nagre-research pa ako more about it kasi medyo mahal siya. And then, I just mix everything. Sky, here. Simba, this is yours. Simba, this is yours. Simba. Petty, here. Here's yours. Oh, here's yours. Yummy. So, this is Simba. This is Scar. And this is Petty.
wala siyang utensils. This is my merienda. Potato corn. Gusto ko tong carbonara ni Moon Cafe. Masarap.